binabanatan yung kaibigan ko sa unahan. Kaibigan, Sino ba naman magtitinulong kung broken family ka na inabot? pamilya, Kaya sinikap kong tuminod. Dahil hindi naman broken family yung pamilya ko. Sinikap kong buhayin. Hindi ko na hinayaang maligwak pa ako ng ibang landas. mga taong gustong protektahan. Sa masukal na eskinita, nabuo ang masasaklap na engkwentro. Ang buhay ng tao nun, 5,000 lang. Kapalit ng salapi, buhay ang kalakip. Marami na ang nasaktan, mga buhay na binawian. Pero sino nga ba ang may sala? Katarungan na ninais lamang para sa mga mahal sa buhay. Minsan nang sinira ang sariling dangal. Paano nga bababawiin? Ano ang gagawin? Kaano kalayo ang lalamunin? Si Pogi Bato. Dahil sa ngayon 54, nakatira sa Tondo. Sa lugar ng magugulong Eskinita, sa lugar ng Abad Santos. Sa akong anak nang nag-a-abroad. Kaya lang medyo nalis lang ako ng landas. Lahat ng drugs, tinikman ko yan. Ang mga kasalukuyang kabataan nun talagang drugs ang inaano, lalo na't broken family ako. Hindi ko iniisip yung pamumuhay ko nun. Ang katuwiran ko makakalipas ng problema, mawawala ng panandali ang aliw sa drugs. Kaya lahat ng barkada, dinanas ko yan. Iba kasi yung kaibigan, sa totoong kaibigan. Iba yung kaibigan sa bisyo, iba yung kaibigan sa totoong buhay. Hanggang sa nakulong ako, nang dahil sa pagtatanggol sa kaibigan. Kamag-anak yun ng mga pulis, kamag-anak yun ng chairman ng lugar namin. Kaya lang, napasama lang dating ko dahil napatay ko yung tao. Hindi ko siya idinawit sa kaso para lang makapag-abroad siya sa Japan. Sinarili ko yung problema hanggang sa nakulong ako. Binigyan ako ng sariling attorney. Hindi rin iba yung attorney binigay sa amin dahil kamag-anak ng bayaw ko. Kilala siya sa pangalang Moro. Hindi kami pinababayaan kahit na anong kaso namin. Nilalabas at nilalabas kami nun. Ano ang mga krimen na iyong ginawa? Sa mga krimen, puro pagpatay lang na alam kong nagawa ko. Sa drugs, nahuli rin ako. Pero ang karamihan kong puro pagpatay. Ano ang iyong motibo para pumatay? Hindi naman sa motibo yun sa amin. Kumbaga sa yung sa akin, huwag lang akong maaapi at huwag mong sasaktan. Hindi tayo magkakasalubong na landas. Pero dumating sa puntong yung tumutulong sa amin na attorney, kakaroon sila ng problema. Sa amin, pinatatapos. Kumbaga sa upahan ka, sagot niya lahat, basta malinis ang trabaho. Kano lang ang buhay ng tao, 5,000. Kompleto lahat yun, may sasakyan, may baril ka. Lalo na't nasa politiko siya nun eh. Congressman siya tinatakbo. Mga kliyente niya, mga incheck. Pagka ang incheck na may mga kaso at hindi nagbigay, pinatutumba. Kami naman siyempre, kami mga tao, sumusunod lang. Pera ang habol na namin. Nakakulong ako, Valenzuela, Taguig, Maynila, hanggang sa inabot na ako sa NBP. Kaya lang sa akin, hindi naman kasi ako pang matagalang nakukulong dahil sa gawa nga ng meron kaming sariling attorney. Iba nga yung talagang may umahawak sa'yo at saka may pera yung pinanser mo. Eh hindi naman din ako talaga lokong tao eh. Kaya lang nadala lang ako ng kahirapan, sa bisyo. Grupo pa kami. Hindi naman pwedeng sa isang sasakyan, saka lang gagawa, hindi pwede. Kasi kailangan nakaplano. Lahat ng bawat kilos, nakaplano. Ultimo oras, saan nagpupunta yung tao, saan nakatira. Kailangan surveillance mo yan. Pag-aaralan mo kung anong oras lalabas sa bahay. Kailangan ultimo getaway, meron ka. Lahat ng bawat oras, minuto, plakado, para walang ebidensya. Sino ba naman tirador na ipangmuli yung sarili niya? Ilang taon ka nung unang beses kang makapatay? 17 ako nung unang nakadisgrasya sa lugar ng Bangbang. Maaari mo bang ilarawan kung paano ito nangyari? Sumakay kami ng jeep, nasa unahan kami. Sumingit pa yung tao. Pumilit siya sa unahan ng jeep. Hindi naman dapat 3 ang pasahero nung nasa unahan eh. Ang ginawa ko, nagpatihulog ako sa ulian. Hanggang binabanatan yung kaibigan ko sa unahan. Doon ko na ginawa yung mga karumal-dumal na krimen. Pinaksa ko ng 29 yun. 3 saksak lang nabot mo. Paano ang iyong naging buhay sa kulungan? Hindi naman ako napahirapan. Hindi naman lahat ng nakukulong sasabihin bubugbugin.
Pag marunong kang makisama sa loob ng bilangguan, hindi ka agabyado. Ang nararanasan namin sa loob talagang riot. Nagkakaroon ng rambulan. Ang kalabang pangkat namin, Sputnik. Kasi ang selda namin, selda 13. Dulon-dulo kami ng brigada sa Manila City Jail. Lumalabas akong nakatapak, nakatuwalya, pero may dala akong balisong. Marami rin kaming kakosang naka-uniform. Nagsusupply sa amin, may granada, may baril. Hindi lahat ng mga nagbabantay, yung iba niya ang kakosa namin. Sa paanong paraan mo naisip magbagong buhay? Hindi naman kasi makukuha sa pagbabagong buhay ng ibang tao kundi sa sarili mo rin. Ikaw din na magkukusa. Sino magpapabago sa'yo? Ang mismo magpapabago sa'yo, pamilya mo. Ano-ano ang mga nakatulong sa'yo sa pagbabagong buhay? Anong trabaho na pinasok ko, para makalimutan lang niya mga bisyo na yan. Nag-umpisa ako sa una. Ang hirap, magpakatino. Hanggat kaya mo magtiis, magtiis ka. Ang number one makakapagpatino sa'yo, pamilya. Sino ba naman magtitino kung broken family ka na inabot kong broken family? Walang titino. Kaya sinikap kong tumino dahil hindi naman broken family yung pamilya ko. Sinikap kong buhayin. Hanggang sa ngayon, dito sa pinapasukan ko, nagpakatino ako ng gusto. Hindi ko na hinayaang maligwak pa ako ng ibang landas. Sino-sino ang mga naging inspirasyon mo upang magbago? Unang-una ang pamilya ko. Lalong-lalo na tigit sa ngayon yung boss namin. Yun ang nagbigay sa akin ng panibagong buhay. Ano ang trabaho mo ngayon? Sa ngayon, all around ako sa trabaho dito, air conditioning kami. Ano ang una mong ginawa sa araw ng iyong paglaya? Wala akong ginawa ng halos kundi maghanap ng hanap buhay. Naranasan ko magputi, naranasan ko magtinda ng sampagita, naranasan ko magtinda ng sigarilyo. Lahat ng hanap buhay, pintor, kung ano-anong trabaho pinasok ko para mabuhay ko lang ng marangal sa pamilya ko. Ano ang iyong mensahe para sa mga manonood? Yung sa mga manonood, sa mga nakikinig, yung dinanas ko, sana huwag nyo nang ganapin. At hanapin pa, hindi mo kaya. Hindi mo malalagpasan hanggang sa mabaliw ka pa. Mahirap lang kasi yung puro salita Kung hindi mo sisikapin magpakatino ka, di wala rin. Lubos ang pakasasalamat ko sa Diyos, sa lahat ng matumulong sa akin, pamilya ko. At sa ngayon magkakaharap tayo. Sinare ko sa inyo yung buhay ko para sana maging aral din sa inyo. Kung ano man yung mga mabuting na nyo sa akin, tangkilitin mo. Yung masama, itapon mo. Kasi minsan ko nang ginawa yan, pinulot yung masama Yung mabuti, kinalimutan ko muna Hindi pala ganun ang buhay ng isang tao. Kailangan pala, para kang bangka. Hindi pwedeng ganun-ganun lang. Kasi kung di ka marunong sumayaw sa agos ng mundo, madali kang lulubog. Hindi ko ginustong maging masama. At walang taong gustong maging masama. Kapwa-tao na rin ang nagpapasama sa tao. John Joseph Giebron at nais kong ibahagi ang aking refleksyon tungkol sa droga. Ang droga ay pwede maging sanhi ng maraming sakit. Kabilang na dyan ay ang pagkawala ng kontrol sa sarili at pagkasira ng utak. At ang aking natutunan dito ay madaling subukan, ngunit mahirap alisan. Ako nga po pala si Precious Sandra Cruz at pag-uusapan natin ang pamilya. Bakit nga po pala ito mahalaga? Naging tulay ito sa buhay ni alias Poging Bato upang magbagong buhay at mapagtanto ang mga pagkakamali niya. Mahirap man paniwalaan na pwede siyang magbago, ngunit hindi ito imposible. Lalo na para kay Pogi Bato. Isa ito sa mga dahilan kung bakit siya nagbagong buhay. Naging dahilan ng pamilya sa pagbabago ng buhay niya dahil sa kaunang-una ang impluwensya at ating pag-uugali, pananaw at mga desisyon sa buhay lubhang nakakaapekto sa pamilya. Ang suporta at pagmamahal ay mga nakakapagbigay lakas at inspirasyon para patungo sa mabuting buhay. Ako na naman si Cyril Clemente. Ang utang na loob ay isang mahalagang kasanayan na sa mga Pilipino. Ngunit nagiging mapanganib kung ito'y nagiging sanhi upang tumanggap ng suhol o gumawa ng mali. Nakikita rin kung paano napasok muli sa katiwalian ang isang ex-convict dahil sa utang na loob. Ipinapakita nito na hindi dapat maging dahilan ng pasasalamat upang suportahan ang maling gawain. Ang tunay na utang na loob ay maaaring ipakita sa tamang paraan, hindi sa pagsuporta sa korupsyon, kundi sa pagpili ng tamang desisyon. Ako po si Jasmine Cruz at ang natutunan ko dito ay sa kabila ng nakaraan o ano bang mangyayari sa buhay natin ay kung meron tayong determinasyon sa sarili natin ay magkakaroon tayo ng mas magandang kinabukasan at kahit ano pang sabihin ng iba, magagawa nating malagpasan
ang anumang hadlang ng nakaraan at tumingin lamang sa magandang umaga ng hinaharap. Ako po si Hannah Luciano at ang aking natutunan sa kwento ni Poging Bato ay ang kahalagahan ng pagtitiwala sa sarili. Malaki ang naging papel nito sa kanyang pagbabagong buhay dahil sa halip na siya ay magparehab, pinili niyang umasa sa sarili niyang kakayahan at determinasyon. Tulad na sinabi niya, kung gusto mong magbago, magbabago ka talaga. Walang halaga ang anumang rehab o tulong ng iba kung hindi mo mismo kayang tulungan ang sarili sa iyong pagbabago. Ipinakita ng kanyang kwento na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa sariling desisyon. Ramdam sa ating bansa ang diskriminasyon patungkol sa politikaan ng mga politiko. Base sa kwento ni Pogi Bato, napagtanto ko na marami nagaganap na karumihan sa likod ng mga maaamong muka at mapanlin lang na personalidad ng mga ito. Kaya mainam na dapat magkaroon tayo ng kaalaman patungkol sa mga inaasam-asam nating mamamalakad sa Pilipinas para rin sa ating sariling kapakanan. May pag-asa pa ba talagang magbago ang taong gumawa ng napakarumal-dumal na krimen? Sa kabila ng bigat ng kasalanan, naniniwala akong may apoy pa rin ng pag-asa sa bawat puso. Mahirap, masakit at puno ng pagdurusa ang proseso. Pero sa tunay na pagsisisi at tamang paggabay, may daan pa rin patungo sa liwanag. Handa ba tayong yakapin bilang lipunan at bigyan ng pangalawang pagkakataon? Dahil minsan, sa likod ng pinakamadilim na anino, naroon ang uhaw na kaluluwa na naghihintay ng paghilom. Minsan, isang tao ang naligaw ng landas at nasangkot sa isang kasalanang walang makakabura, pagpatay. Sa loob ng rehas, natutunan niyang harapin ang bigat ng kanyang nagawa, kasabay ng pagnanais na itama ang kanyang buhay. Sa bawat araw ng pagsisisi, natutunan niyang bumangon mula sa pagkakamali, yakapin ang pagbabago, at ipakita na may pag-asa pa rin kahit sa pinakamadilim na bahagi ng buhay. Sa kanyang paglaya, hindi niya itinago ang kanyang nakaraan, bagkus ay ginamit niya ito upang maging inspirasyon sa iba. Naglingkod sa komunidad, tinulungan ang mga kabataang naliligaw ng landas, at pinatunayan na ang tunay na pagbabago ay posible. Ang kwento niya ay isang paalala sa atin na hindi batayan ng pagkatao ang ating nakaraan. Lahat tayo ay may kakayahang magbago at magsimulang muli. Ang pinakamahalaga ay ang pagpili natin maging mabuti, anuman ang pinagdaanan natin.